Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 26. May sensinang pagsasanay. Octane Blast. Sa kagubatan, isang malutong na dagandong ang umalangaw-ngaw. Isang maliksi na anino ang mabilis na tumatalon sa mga kakahuyan na ito at kahit na ang kagubatan ay natatakpan ng mga tinek, hindi siya nakaharang. Sa susunod na sandali, ang anino ay hindi inaasahang huminto sa harap ng isang kalahating metrong malaking puno, at ng kalahating hilig ang katawan, isang siko ang hamampas sa puno. Bang! Isang ingay ang tumunog habang nagkalat ang mga tipak ng kahoy. Lumitaw ang mga bitek ng spider sa punto ng epekto at kumalat sa buong puno. Crunch! Ang puno ay may napakalaking nakanganga na butas na may tama ng siko at naglabas ng tunog ng crunching bago malakas na bumagsak sa lupa makalipas ang ilang sandali. Sa sandaling bumagsak ang malaking puno, mabilis na napaatras ng ilang hakbang ang maliksi na anino na parang unggoy at bahagyang lumutang sa isang kulay berdeng bato. Sa pagtingin sa mga resulta ng kanyang mga pagsisikap, ang maselang maliit na mukha ni Xiaoyan ay nagpakita ng isang ngiti. Sa nakalipas na 3 buwan, ito ang unang pagkakataon na nagtagumpay siya sa paggamit ng Octane Blast, isang mataas na kasanayan sa antas ng Zuan. Ang Octane Blast na ito na maaaring karibal sa isang Didao technique ay hindi nagpabeya kay Xiaoyan. Kasama ang ika-6 na Duanqi ni Xiaoyan, maaari niyang kalabanan ang pagkasira ng isang tao na nasa ika-8 Duanqi. Kung mas tumataas ang antas ng Duanqi ng isang tao, mas mahirap para sa isa na itaas ang kanilang Duanqi. Ngunit mula noong auction, pumasok si Xiaoyan sa may sensinang pagsasanay sa loob ng 3 buwan at ilang araw lamang bago tumalon ang kanyang Duanqi mula ika-5 Duanqi hanggang ika-6 na Duanqi. Upang makakuha ng isang Duanqi sa loob ng 3 buwan, bagamat ang bilis na ito ay mas mabagal kumpara sa 2 buwan na kailangan para maabot ang ika-5 Duanqi, si Xiaoyan ay nasiyahan pa rin. Noong nagsasanay siya noon, inabot siya ng buong kalahating taon upang pumunta mula ika-5 Duanqi hanggang ika-6 na Duanqi. Nakakatakot ang kasalukuyang bilis. Matapos gamitin ang Octane Blast, ang buong katawan ni Xiaoyan ay parang espongha na biglang napisil ng tubig nito. Ang isang kapansin-pansing sakit ay patuloy na kinakain ang kanyang mga ugat habang ang mga ugat sa kanyang mga braso ay kitang-kitang pumipintig. Ito ang mga senyales ng matinding pagkahapo. Dinilaan ang kanyang mga labi, pilit na iniikot ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang kanang siko. Ang pumasok sa kanyang paningin ay isang pulang siko. Ha! Bamuka ang isang sulok ng kanyang bibig habang si Xiaoyan ay huminga ng malalim at sinabing may mapait na ngiti. Hindi nakakagulat na kinailangan kong tiisin ang ganoong kalakas na pambubugbog. Kung hindi, ang nabali ng hampas na ito ay hindi ang puno, kundi ang aking braso. Ang kasanayang Octane Blast na ito ay halos paghahambing ng kung sino ang may mas matigas na katawan. Ang kanyang buong katawan ay nakahiga sa malamig na bato, ang mabilis na paghinga ni Xiaoyan ay dahan-daang huminahon. Gayunpaman, ang masakit na sensasyon ng katawan ni Xiaoyan ay nagdulot sa kanya na ayaw pang gumalaw kahit ang kanyang daliri. Sa ika-6 na Duanqi ni Xiaoyan, maaari niyang gamitin ang Octane Blast ng isang beses at pagkatapos gamitin ito, siya ay ganap na maubos ang kanyang lakas hanggang sa huli. Ibinalik ni Xiaoyan ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata at tamad na tumingin sa mga lumulutang na ulap sa asol na kalangitan. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumampi, hinihipan ang kanyang itim na buhok upang tumama sa kanyang noo. Tumagos sa kanyang katawan habang nagpapahinga si Xiaoyan ay ang foundation elixir na naabsorb niya sa mga nakaraang buwan, at ngayon ay nasa trabaho na ang mga ito, inaayos ang kanyang muscle tissue at mga cell sa pinakamataas na bilis, na nagdadala ng bagong enerhiya kay Xiaoyan. Guro, gaano katagal ko kailangang magsanay bago ako makamit ang ika-7 Duanqi? Habang nakapikit, biglang bumulong si Xiaoyan. Ang layunin niya ay makamit ang ika-7 ranggo at sa gayon ay makuha ang kwalipikasyon para makapasok sa Dao Chi Hall ng Xiao Clan kung saan makakahanap siya ng mga Chi methods para magsanay. Kahit na, sa puntong ito, ang mga paraang Chi na iyon ay nasa napakababang antas para sa kanya, dapat niyang makuha ang mga kwalipikasyong ito dahil nauugnay ito sa mukha ng kanyang ama. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip habang ang transparent na katawan ni Yao Lao ay lumitaw sa tabi ng napakalaking bato.
na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang junior. Unang napansin ni Yao Lao ang malaking puno. Pagkatapos ay tumango siya habang nakangiting sinabi. Ang bilis ng iyong pagsasanay ay lampas sa aking inaasahan. Noong una ay naniniwala ako na kahit na sa tulong ng elixir, kakailanganin mo ng 1 taon bago makapasok sa ika-7 guanchi. O dahil ba ay masyado kang napigilan bago tumalon ngayon? Kung titingnan ang pag-unlad na ito, sa loob ng ika-2 buwan, tiyak na makapasok ka sa ika-7 guichi. Nang marinig ito, umangat ang mga labi ni Xiaoyan, na naging isang mahinang ngiti. Gusto niya talagang malaman, pagkatapos nitong 3 taon na walang humpay na kinukutsa siya ng mga miyembro ng kanyang angkan, kung kailan nila makikita ang kanyang lakas, anong klaseng ekspresyon ang kanilang ipapakita. Noong araw na iyon, nang kausap niya si Nolan Yanran sa main hall, hindi ba't ang mga salitang iyon ay angkop din sa kanila? Ako, si Xiaoyan, ay maaaring lumikha ng isang himala 3 taon na ang nakakaraan, at pagkaraan ng 3 taon, magagawa ko pa rin ito. Medyo kuminang ang kanyang paningin habang iniisip ni Xiaoyan mga kalahating taon na ang nakalipas, kung paano siya tinutuya sa main hall. Ngunit kahit na ang kanyang silweta ay nag-iisa ay hindi ito nakayuko at nagpupursage. Nolan Yanran, hinahabol kita step by step, hintayin mo ako. Magkikita tayo sa Faction of Misty Clouds sa loob ng 3 taon. Bahagyang sumimangot ang sulok ng kanyang bibig, napatalon ang binata habang nakataas ang ulo para umungol sa malayong langit. Sa panunood sa kanyang junior na umuungal, si Yao Lao ay nagpakita ng isang ngiti at hindi siya napigilan. Ang mga tao ay nangangailangan ng pressure para maging mature. Ang kasalukuyang Xiaoyan, may sapat na talento ngunit ang kailangan niya ay pressure na itulak siya. Ang desisyon ni Nolan Yanran ay ang pinakamahusay na presyon na posible. Hayaan mo siyang maging iyong stepping stone. Sa daan para maging respetado, may natitira ka pang malaking distansya para tapusin. Tara, bumalik tayo para sa pagsasanay. Ilang beses na umuungal, lumaki ang ngiti sa mukha ni Xian Yao. Hindi nagtagal ay tumalon siya mula sa malaking bato at kumaway kay Yao Lao bago nagsimulang bumaba mula sa bundok, nakangiti pa rin. Battle Through the Heavens. Kabanata 27. Nagmamadali sa ika-7 guanchi. Ang oras ay parang tubig, mabilis at misteryosong dumudulad sa daliri ng isang tao. Ang nakakapasong tag-araw ay napalitan ng malamig na taglagas at ang mapusyaw na berdeng mga sanga ay nagpakita na ng mga pahiwatig ng dilaw. Maayos pa rin ang silid at kalat pa rin ang sikat ng araw sa mga bintana. May kahoy na palanggana sa silid kung saan nagsasanay ang isang binata. Nakapikit ang dalawa niyang mata at nakahalukip-kap ang 2 kamay. Ang pagsasanay para sa karamihan ng taon ay pinilit na lumitaw ang isang pahiwatig ng katigasan ng ulo sa maselang at makinis na mukha ng binata. Ang kanyang masikip na labi ay nagpapakita kung gaano siya determinado at ang kanyang orihinal na puting balat na kasing puti ng isang babae ay naging bahagyang dilaw sa mga pambubugbog sa mga nakaraang buwan. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay tila hindi masyadong matipuno ngunit may potensyal na pumutok na parang isang jaguar. Kung titingnan sa bawat anggulo, ang binata ay nag-transform sa isang nakakatakot na bilis at kapag ginawa ang pagbabagong ito, mabigla ang lahat. Sa ilalim ng makinis na paghinga ng binata, dahan-daang umangat ang mga hibla ng berdeng daloy ng hangin mula sa wood basin at sinundan ang hininga ng binata sa kanyang katawan. Pupunta ako sa ika-7 guanchi ngayon. Noong nagsasanay siya, biglang may pumasok sa isip ni Xiaoyan. Kahit na walang katibayan upang ibak ang pag-iisip, nadama na ito ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Noong nakaraang buwan, ilang beses na tinangka ni Xiaoyan na makarating sa ika-7 guanchi ngunit sa bawat pagkakataon ay sasalubungin siya ng kabiguan. Marahil ito ay dahil ang pagsasanay ngayon ay karaniwang ang huling pagbaba sa isang buong tasa ngunit sa wakas, alam ni Xiaoyan na makakarating siya sa ika-7 guanchi. Dahil sa biglaang pag-iisip ay halos mabali ni Xiaoyan ang kanyang mga nakatiklop na kamay at lumabas mula sa pagsasanay. Sa kabutihang palad, nagawang pigilan ni Xiaoyan ang pag-iisip at nagsikap na kumalma. Habang huminahon ang kanyang hininga, si Xiaoyan ay nagsimulang sakam na sumipsap ng enerhiya upang masira ang ika-7 guanchi. Sa kahoy na palanggana,
ang berdeng elixir ay nagsimulang maglabas ng 7 kulay na kislap habang ang hindi mabilang na mga hibla ay sumangga at sumugod sa katawan ni Xiaoyan. Habang dumarami ang mga berdeng daloy ng hangin, hindi lamang nila tinakpan ang katawan ni Xiaoyan kundi itinago din ang kahoy na palanggana sa loob ng isang layer ng berdeng ambon. Sa ilalim ng pagsipsip ni Xiaoyan ng enerhiya, ang berdeng likido sa loob ng palanggana ay humihina ng husto. Dahil sa napakalaking enerhiya na naabsorb niya, ang maliit na mukha ni Xiaoyan ay nagsimulang mamula ngunit kumikinang din ng berde. Si Xiaoyan na nagmamadali sa ikapitong Duanqi ay walang alinlangan na naging napakalaking magnet, hindi lang sumipsip ng enerhiya mula sa nakapaligid na hangin kundi lumikha din ng mga mini whirlpool sa loob ng wood basin. Sa unang 9 na mga Duanqi, ang una hanggang ikatlong Duanqi ay itinuturing na mababang antas, ika-4 hanggang ika-6 na Duanqi ang nasa gitnang antas at ika-7 hanggang ika-9 na Duanqi ang mataas na antas. Ang ika-7 Duanqi ay karaniwang isang agwat sa pagitan ng mga Duanqi, kapag ang isa ay nakarating sa ika-7 Duanqi pagkatapos ay nakarating sila sa mataas na antas ng Duanqi at magkakaroon ng 2 beses na mas maraming Daoqi kumpara sa ika-6 na Duanqi. Sa makatuwid, ang ika-7 Duanqi ay itinuring na unang lock sa pagiging isang Daoshi. Sa mga berdeng whirlpool, ang berdeng likido sa loob ng palanggana ay naging mas magaan at mas matangkad ang kulay bago lumipat sa isang mangkok ng malinaw na tubig. Kung wala ang enerhiya mula sa Foundation Elixir, ang berdeng aura sa paligid ng mukha ni Xiaoyan ay hangina at maaari lamang niyang makuha ang enerhiya sa hangin upang makumplito ang kanyang ika-7 Duanqi. Kahit na posibleng gamitin ang enerhiya sa himpapawid upang masira ang ika-7 Duanqi ngunit mas magtatagal ito at kahit na makarating siya sa ika-7 Duanqi, kakailanganin niya ng isang buong buwan bago niya mahanap ang kanyang sarili na tunay na nasa antas ng ika-7 Duanqi. Ngunit ang pinaka-na-miss ni Xiaoyan ay ang oras. Nang tuluyang bumigay ang Foundation Elixir, ang itim na singsing ni Xiaoyan ay common dot at isang jade green na Foundation Elixir droplet ang nahulog sa palanggana. Biglang bumalik ang malinaw na tubig sa madilim na berde. Gamit ang sariwang enerhiya ng Foundation Elixir, tahimik na nagpasalamat si Xiaoyan kay Yao Lao at habang nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay, kinokontrol ang kanyang paghinga para mahigop ang bagong enerhiya. Matapos ang walang kabuluhang pagsipsip ng enerhiya sa loob ng isang buong oras, sa wakas ay bumagal si Xiaoyan at sa puntong ito, ang madilim na berdeng tubig ay namutla ng ilang lilam. Kinuha ang huling strand ng enerhiya, ang katawan ni Xiaoyan, pagkatapos ng maikling paghinto, ay nagsimulang manginig ng marahas. Kumatok ang tiyan niya habang biglang bumukas ang mga mata. Sa loob ng itim na mga mag-aaral ay may mga pahiwatig ng puti at berde. Sa wakas, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, nagpakawala ng hangin si Xiaoyan. Matapos umalis ang mabangong hininga kay Xiaoyan, sa wakas ay tumuwid siya. Habang ang kanyang mga mata ay blanko na nakatingin sa harapan, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang leeg upang salubungin ang malulutong na mga tunog ng pagbitak ng buto. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang kamay upang maramdaman ang isang solidong lakas na nagdulot ng ngiti sa mga labi ni Xiaoyan. Sa wakas, nasa ika-7 Duanqi na ako. Ipinikit ang kanyang mga mata, sinimulan ni Xiaoyan na galugarin ang masaganang Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Battle Through the Heavens. Kabanata 28. Pagpapalakas ng vacuum hand. Si Xiaoyan ay nakahiga sa kahoy na palanggana, ang kanyang katawan ay nakalubog sa malamig na Foundation Elixir, hinihigop sa pakiramdam ng matatag na lakas na katatapos lamang niyang makuha. Ang mga normal na paraan para makarating sa ika-7 Duanqi ay nangangailangan ng panahon ng pahinga at paggaling. Gayunpaman, hindi ito kailangan ni Xiaoyan dahil mayroon siyang Foundation Elixir. Nasa peak condition na siya. Pagkaraan ng ilang sandali na humiga sa palanggana, hanggang sa kumalma ang kanyang nasasabik na emosyon, sa wakas ay tamad na bumangon si Xiaoyan. Ang mga nakakabit na patak ng tubig ay masayang kumikinang sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Sa isang tamad na pag-inat, ang mga buto ni Xiaoyan ay nagbigay ng malulutong na bitek na parang bago pa lang. Walang ingat na iniikot ang kanyang ulo, ang kanang kamay ni Xiaoyan ay nakalok sa kanyang kama at hinayla ang kanyang damit sa kanyang kamay. Maganda. Medyo tumaas ang Daoqi ko. Dapat maimpluwensyahan ko na ang kilos ng isang tao ngayon, di ba?
Bulong ni Xiaoyan habang banibihisan niya ang sarili. Sa kasamaang palad, ang vacuum hand na ito ay walang kapangyarihan kapag umaatake. Ang sucking blood from one's enemy ay nalalapat lamang sa mga taong may mas mahinang Dao Qi kaysa sa akin. Para sa sino mang may mas malaking Dao Qi kaysa sa akin, ito ay isa sa pinakamasamang gamitin. Pinag-iisipan ang mga negatibong epekto ng vacuum hand, na pabuntong hininga si Xiaoyan sa pagkabigo. Gayunpaman, kahit na ang pamamaraan ay kaila-hilakbot, ito ang unang Dao technique na pag-aari niya. Akmang aalis na siya sa palanggana ay may pumasok sa isip niya. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Nagniningning ang mga mata, dahan-dahang ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at itinaas ang kanyang braso upang ang kanyang kamay ay halos kalahating talampakan ang layo mula sa isang flower vase. Mariin niyang tinitigan ang kanyang kamay, at sadyang umiwas ng tingin sa kanyang pakay. Pumutok ang Dao Qi ni Xiaoyan mula sa kanyang palad ng walang patnubay ng Qi. Dinilaan ang kanyang mga labi, ang Dao Qi ni Xiaoyan ay lumabas sa kanyang palad ng walang anumang nakaplanong Qi path o mga pressure point. Ang ma-externalize ang Dao Qi nang hindi gumagamit ng Qi paths ay isang bagay na halos hindi magawa ng Dao Qi. Ang pagtatangka ni Xiaoyan ay nagbunga ng katamtamang bagzo ng hangin. Damaloy ang hangin mula sa kanyang palad at kumonekta sa florera, halos matamba ito sa mesa. Kahit na nabigo siyang ilabas ang Dao Qi, ang mukha ni Xiaoyan ay may ekspresyon ng tuwa. Nasa sabik niyang pinagsalikop ang mga kamay at mabilis na umatras ng ilang hakbang bago muling itinaas ang kamay sa vase. Vacuum hand. Isang maliit na dagandong at isang malaking puwersa ng paghila ang nagtulak sa flower vase na umikot patungo kay Xiaoyan. Nang ang florera ay halos 3 talampakan ang layo mula kay Xiaoyan, nawala ang puwersa ng paghila sa kamay ni Xiaoyan at napalitan ni Dao Qi na mabilis na sinusubukang mag-externalize sa kanyang palad. Biglang umihip ang napakalaking ihip ng hangin sa paparating na florera. Pang! Kalagitnaan ng hangin ang dalawang magkasalungat na puwersa at ang florera na nasa gitna ng sagupaan ay biglang nabasag sa hindi mabilang na mga ceramic na piraso. Nang makita ang mga resulta ng kanyang eksperimento, puno ng masayang sorpresa ang maliit na mukha ni Xiaoyan. Ang kombinasyon ng puwersa ng paghila at pagtulak ay nagdulot ng isang pagkawasak na mas malaki kaysa sa naisip niya. Kahit na ang maraming Dao Qi ni Xiaoyan ay halos maubos sa eksperimentong iyon, si Xiaoyan ay nasa sabik pa rin. Ang puwersa ng pagtulak ay sanhi sa pamamagitan ng mababang antas na pamamaraan na may mahusay na pagkonsumo ng Dao Qi na halos hindi katamtaman ang mga resulta. Kung mayroon siyang Dao technique na kabaligtaran ng vacuum hand, kung gayon ang pagsasama ng dalawa, sigurado siya, ay magkakaroon ng magandang epekto. Brat, medyo magaling. Napag-isipan ang pamamaraang ito para palakasin ang vacuum hand. Ang itim na singsing na kumikinang, si Yao Lao ay multo na lumutang at pinuri si Xiaoyan habang sinisiyasat ang mga ceramic fragment. Ngumiti si Xiaoyan at mabilis na umikot ang kanyang mga mata sa paligid ni Yao Lao. Bakas sa mukha ni Xiaoyan ang kalungkutan at pagkahilo. Kung may Dao technique na lilikha ng pushang effect at kung kaya mong sanayin ang Dao technique na iyon sa mataas na antas, ang low Zuan level na vacuum hand na ito ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng middle to high Zuan technique. Para bang hindi niya nakita ang namumulang mukha ni Xiaoyan, bumulong si Yao Lao sa sarili. Guro, alam mo na ang hindi direktang pag-atake na Dao techniques ay napakabihira. Ang pagkuha ng vacuum hand ay swerte at ngayon, saan mo inaasahan na makakahanap ako ng Dao technique para purihin ang vacuum hand? Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at malungkot na sinabi. Itigil mo na yang inosenteng mukha mo. Alam kong sinusubukan mong kunin sa akin. Binigyan ng masamang mata si Xiaoyan, galit na sabi ni Yao Lao. Hindi tulad ng ibang tao na hindi nag-isip ng kung ano ang naisip mo lang ngunit ang dalawang hindi direktang pag-atake na Dao techniques na ito ay napakabihira at sa makatuwid, walang sino man ang aktwal na nakakapagsama ng kanilang mga epekto. Kahit na ang guro ay walang anumang bagay. Nang marinig iyon, nagdilim ang maliit na mukha ni Xiaoyan. Alam niya na kung walang nakatakdang pamamaraan para makabuo ng puwersa ng pagtulak, kailangan niyang umasa sa kanyang pagpapalabas ng Dao Qi na hindi isang matalinong hakbang. Nang makita ang malungkot na mukha ni Xiaoyan,
Ngumiti si Yao Lao habang minamasahe ang kanyang noo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. May isang tao noon na nanghingi sa akin ng tableta. Sa tingin ko ay uminom ako ng Dao technique tulad ng vacuum hand bilang bayad. Kung wala pa akong natapos na tableta noong mga oras na iyon, hindi ako nakipagpalit sa taong iyon. Ito ay medyo matagal na ang nakalipas, kung hindi mo ako pinaalalahanan ngayon, malamang na nakalimutan ko na iyon. Sige. Nakita ko na. Inilipat ang kanyang daliri mula sa kanyang noo, inilagay ni Yao Lao ang kanyang daliri sa noo ni Xiaoyan. Gamit ang daliri, isang malaking pagdagsa ng impormasyon ang nanag kay Xiaoyan at pagkaraan lamang ng ilang sandali ay naunawaan ni Xiaoyan ang bagong globe ng impormasyon. Fire Palm. Low Zuan Level. Nagagawang lumikha ng malalaking bagzo. Dahil sa simpleng paliwanag kasama ang hindi malikhaing pangalan, ang Low Zuan Level technique na ito ay tila napakasama. Ang nagtatag nito ay isang panday na naging panday sa buong buhay niya. Dahil sa apoy ng pagan, pagkaraan ng ilang dekada, naimbento niya ang pamamaraang ito. Nang mapanood ang mahigpit na mukha ni Xiaoyan, tinuya ni Yao Lao. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, lubos na humanga sa panday. Ang paggawa ng Dao technique ay hindi masamang gawa at tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong martilyo na may hawak na panday. Hindi mahirap matutunan ang fire palm at sa tulong ni Yao Lao, inabot lang ni Xiaoyan ng 2 oras bago magkaroon ng panimulang kaalaman sa mga pangunahing kaalaman nito. Nakatayo sa kanyang silid, tinitigan ni Xiaoyan ang huling flower vase sa kanyang silid. Huminga ng malalim at kinulot ang kanyang kamay, bago niya sinabi. Vacuum hand. Sa malakas na hatek, mabilis na lumipad ang flower vase patungo kay Xiaoyan. Nakatitig sa paparating na florera, mabilis na tumigil si Xiaoyan sa paggamit ng vacuum hand at pinilit ang kanyang Dao Chi na sundan ang Chi paths of Fire Palm. Fire Palm. Nang ang florera ay malapit nang tumama sa noo ni Xiaoyan, isang malakas na bagzo ng hangin ang lumabas mula sa kamay ni Xiaoyan at biglang ang silid ay sumailalim sa hangin na katumbas ng isang bagyo. Pang! Isa pang malutong na tunog ng pagkabasag ng florera ang tumunog ngunit sa pagkakataong ito, ang florera ay dinurog sa pinong alikabok mula sa 2 magkasalungat na puwersa. Magaling! Sa puting alikabok na tumatakip sa kanyang buong katawan, mabilis na tumalon si Xiaoyan mula sa pagsabog na ground zero ng florera. Habang pinapanood ang kinalabasan ng florera, nagliwanag ang mga mata ni Xiaoyan. Kung nagawa niyang makabisado ang parehong mga kasanayan at baguhin ang mga ito nang walang paghinto, maaari niyang gawin ang hindi handa na mga tao na magkaroon ng malaking pagkatalo. Tinatapik ang puting alikabok, alam ni Xiaoyan na mayroon siyang bagong gawain sa pagsasanay sa susunod na 3 buwan. Makalipas ang 3 buwan ay ang kanyang seremonya sa pagdating ng edad. Hihihi. Marami sigurong umaasa na magpapakatanga ako sa seremonya sa pagdating ng edad, diba? Sa nakakalat na silid, isang bata at malamig na tawa ang narinig. Battle Through the Heavens. Kabanata 29. Isang mahalagang araw. Ang huling 3 buwan ay halos lumipas na at 1 buwan na lang mula sa seremonya ng pagtanda ni Xiaoyan. Sa loob ng malinis na silid, blankong nakatingin si Xiaoyan sa berdeng likido sa loob ng wood basin. Ang tinitingnan niya ay ang huling ng Foundation Elixir. Sa huling ilang yugto ng Duanqi, naging lubhang mahirap na itaas ang kanyang Duanqi. Ang ikapitong Duanqi ni Xiaoyan ay hindi gaanong tumataas sa nakalipas na 3 buwan at ang pakiramdam ng pagpasok sa ika-8 Duanqi ay hindi kailanman dumating kay Xiaoyan. Saglit na nakatitig sa palanggana na parang tanga, sa wakas ay binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin habang umiiling. Maaari ko bang gamitin itong huling Foundation Elixir para makarating sa ika-8 Duanqi? Dahan-daang itinutuwid ang kanyang manhid na katawan, si Xiaoyan, nakakagulat, ay hindi nagsimula ng pagsasanay. Sa halip, naglabas siya ng itim na damit mula sa kanyang aparador. Ang buwan bago ang seremonya sa pagdating ng edad, lahat ng kalahok sa seremonya ay kailangang dumalo sa isang pagsusulit. Ang pagsubok ay upang maalis ang mga taong ang Dao Chi ay hindi sapat na mataas. Ang mga may higit sa ikapitong Duanqi ay pinahintulutan ng pagkakataong pumunta sa Dao Chi Hall upang makahanap ng Chi method pagkatapos makumplito ang kanilang seremonya sa pagdating ng edad.
Sa kabilang banda, ang mga nasa ilalim ng ikapitong Guanxi ay mawawalan ng pagkakataong iyon at ipapatapon sa ari-arian ng angkan pagkatapos ng seremonya. Maliban kung nagpapakita sila ng kakaibang talento o katapangan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong maging bahagi ng inner circle ng Shao Clan. Pagkatapos niyang magsuot ng damit ay may mahinang katok mula sa pinto. Senior Brother Xiaoyan, nandyan ka ba? Nang marinig ang isang mataas na boses ng babae, tumalon ang mga kilay ni Xiaoyan habang mabilis niyang ibinutas ang kanyang damit bago itago ang wood basin sa isang hindi napapansing sulok. Matapos suriin kung ayos na ang lahat, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang mainit na sikat ng araw at si Xiaoyan na may itim na damit ay tila masigasig. Sa labas ng pinto, matiyagang naghihintay kay Xiaoyan ang isang batang babae na nakasuot ng magaan at nakakapreskong berdeng robe na may sinturong tela ng lila. Habang pinagmamasdan ang babae sa labas ng kanyang pinto, medyo nabigla si Xiaoyan bago gumaling at sinabing, "Kaninang maaga, akala ko ay isang diyosa ang bumaba ngunit sa pagmasdang mabuti, si Zhon'er pala." Nang marinig ang panunuya ni Xiaoyan, ang maliksi na mga mata ni Zhon'er ay kumislap at ang kanyang maliit na bibig ay nakakurbada sa isang ngiti. Gayunpaman, mula sa kanyang mga kilay na halos sa hugis ng isang gasuklay na buwan, masasabi ng isa ang kaligayahan na kanyang nadama. May bakas ng kaligayahan sa kanyang mga mata, itinaas ni Zhon'er ang kanyang maselang baba at sinimulang suriin ang binata sa kanyang harapan. Pagkatapos ng isang taon na pagsasanay, si Xiaoyan ay lumaki sa kanyang kawalang muwang at sa halip, sa kanyang maislan at maayos na mukha ay may ilang pahiwatig ng pagiging lalaki. Matapos ang mahabang panahon ng bit sa pagtanggap ng pagsasanay, ang kanyang pangkalahatang tono ng katawan ay puno ng mga kalamnan at kahit na natatakpan siya ng isang itim na kamiseta, ang kanyang figure ay tila nanginginig sa enerhiya. Paglabas ng kwarto at pagsasara ng pinto, nakita ni Xiaoyan ang tulala na si Zhon'er na hindi man lang kumukurap habang nakatitig sa kanya. Nalilito, tiningnan ni Xiaoyan ang kanyang sarili at nagtanong, "May problema ba sa akin?" Namumula ang kanyang magandang mukha, mabilis na inalis ni Zhon'er ang kanyang paningin at ngumiti. "Tara na, Senior Brother Xiaoyan. Ngayon ang pretest para sa seremonya sa pagdating ng edad, handa ka na ba?" Naningkit ang kanyang mga mata, nagkibit balikat si Xiaoyan habang ang kanyang mga labi ay nakataas na may pagmamalaki. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang pumulupot sa mga kamao habang sinasabi niya, "Ang titulo ng Pailay, ibabalik ko ito sa mga nagbigay nito sa akin ngayon." Habang pinapanood ang kumpiyansa na si Xiaoyan, tumango rin si Zhon'er. "Naniniwala ako kay Senior Brother Xiaoyan. Siyempre naniniwala ka sa akin. Malamang natukoy mo na kung anong antas ang Guanxi ko." Binigyan siya ni Xiaoyan ng puting mata at walang magawang sinabi. Habang pinapanood ang nanlumo na si Xiaoyan, bahagyang tumango si Zhon'er ngunit mabilis na tumugon. Ang pag-abot sa ikapitong Guanxi mula sa ikatlong Guanxi sa wala pang isang taon. Ang talento ni Senior Brother Xiaoyan, kahit ang talento ni Zhon'er ay mas mababa kaysa sa iyo. "Sige tara na." Hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang ilong at magiliw na tinapik ang ulo ni Zhon'er. Pagkatapos ay mabilis siyang nagsimulang gumawa ng malalaking hakbang patungo sa larangan ng pagsasanay ng angkan. Pinapanood ang ganap na kakaibang backline ni Xiaoyan, nang walang kalungkutan at kalungkutan mula sa nakaraan, ngumiti si Zhon'er at bumulong. "Senior Brother Xiaoyan, alam ni Zhon'er na babawiin mo ang iyong respeto at dangal. Sa may berdeng bato na larangan ng pagsasanay, hindi bababa sa 100 lalaki at babae ang naghihintay doon. Ang kanilang Saturday ay parang mahinang dagandong na kumalat ng medyo malayo. Sa gitna ng larangan ng pagsasanay ay isang malaking itim na monumento na isang pagsubok na monumento na tanging ang mga angkan na may kaunting kapangyarihan ang maaaring magkaroon dahil sa mataas na presyo nito. Sa tabi ng itim na monumento ay ang parehong impassive tester mula 1 taon na ang nakakaraan. Sa isang mataas na plataporma sa kaliwa ng larangan ng pagsasanay ay ang mga mas kilalang miyembro ng angkan. Sa gitna ng entablado ay ang pinuno ng angkan, si Xiao Zhan, na napapaligiran ng 3 matatanda. Sa loob ng larangan, nakatayo lahat ang mga susubok na nagsusulit.
Ang mga nag-perform kanina ay hindi masyadong nagpakita ng stress sa kanilang mga mukha habang ang mga walang gaanong talento ay may tense at takot na mga mukha. Sinuri ni Xiaozan ang mga tao sa larangan ng pagsasanay na may madilim na mukha at bumantong hininga sa loob. Yan makapasa ka ba sa pagsusulit na ito? Clan leader, malapit na ang oras. Bakit wala pa si Xiaoyan? Kumunat ang noo ng pangalawang matanda at nagtanong. Binigyan siya ni Xiaozan ng patagilid na sulyap at sinabing, "Hindi pa oras, bakit nagmamadali?" Ang pangalawang elder na kilala ko ay hindi masyadong nagmamadaling tao. Sa pagtanggi mula kay Xiaozan, medyo pangit ang mukha ng pangalawang elder nang malamig siyang sumagot. Kahit na ibinigay mo sa kanya ang foundation elixir na iyon, hindi siya makakarating sa ikapitong Guanqi sa loob ng isang buwan. Dapat tumigil ka na sa pag-asa para sa ilang milagro. Nang marinig iyon, sumilay sa galit ang mukha ni Xiaozan. Nag-aalala rin siya tungkol doon at nataman ng pangalawang matanda ang kanyang malambot na lugar. Ngunit nang malapit na siyang tumugon sa mga salita ng pangalawang elder, isang bahagyang kaguluhan ang naganap sa mga pagsusulit sa larangan ng pagsasanay. Sa pagtingin sa kaguluhan, nakita ni Xiaozan ang dalawang anino na dahan-daang dumarating mula sa dulo ng landas patungo sa larangan ng pagsasanay. Hindi minamadali ang kanilang mga hakbang, na para bang hindi sila naapektuhan ng pagsubok ngayon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata para mas makita ang magaan na ngiti ng binata na nakasuot ng itim, hindi alam ni Xiaozan kung bakit pero mas gumaan ang pakiramdam niya bigla. Battle Through the Heavens. Kabanata 30. Ang nagpapahiya ay napapahiya sa huli. Pinapanood ang Xiaoyan na kasama ni Zhong ang mga kabataang lalaki sa larangan ng pagsasanay ay nagpakita ng mukha na puno ng inggit at paghamak. Sa buong Xiao Clan, ang tanging malapit kay Zhong ay ang sikat na Pailei. Sa gilid ng field at napapalibutan ng malaking bilang ng mga kapantay, tinitigan ni Xiaoning si Xiaoyan na may galit na nagmumula sa kanyang mga mata. Maliit na bastos, pagkatapos ng araw na ito, tingnan natin kung mayroon kang sapat na mukha para makasama si Zhong. Sa mababang sumpa, napangiti si Xiaoning na iniisip ang kasawiang sasapitan ni Xiaoyan. Hindi pinapansin ang mga titig ng inggit at galit, dinala ni Xiaoyan si Zhong sa likod ng linya at nagsimulang makipag-chat. Habang pinapanood ang nakaka-relax na Xiaoyan, ang mga tao sa platform ay nakakagulat na iniisip na marahil ay hindi alam ni Xiaoyan kung paano babaguhin ng pagsubok na ito ang kanyang hinaharap. Hehe, alam niyang mabibigo siya. Pang-aasar ng pangalawang matanda. Inaasahan ng pangalawang elder na magagalit si Xiaozan laban sa kanya ngunit pagkaraan ng medyo matagal na panahon, hindi nagsalita si Xiaozan. Sa pagkabigla, ang pangalawang elder ay tumagilid ang ulo para tingnan si Xiaozan. Pangalawang elder, sa halip na hula, dapat mong tingnan ang mga resulta. Kung hindi, pagdating ng panahon, itatapon mo ang iyong mukha. Binigyan ni Xiaozan ng matalim na sulyap si Xiaoyan na nagpapahinga sa ilalim ng araw. Ang kanyang bibig ay kumikibot, ang pangalawang matanda ay sumagot. Sana nga. Ako rin ay umaasa na siya ay makapagbibigay sa akin ng ilang mga sorpresa. Sige, oras na, magsimula na tayo. Pinutol silang dalawa ng unang matanda at sinimulan ang pagsusulit. Tumanggaw si Xiaozan habang nakatayo. Pagtingin sa tahimik na larangan ng pagsasanay, umungal siya. Kayong lahat ay bagong dugo ng Xiao Clan at dapat malaman ang kahalagahan ng pagsusulit na ito. Mula sa pagsusulit, kung ikaw ay higit sa ikapitong Guanqi kung gayon ay nagtagumpay ka na. Gayunpaman, kung hindi ka nakaabot, maaari mong hamanin ang isang taong humigit kumulang ikapitong Guanqi, kung mananalo ka rin, alinsunod sa mga patakaran. Sige, ngayong alam na ng lahat ang mga patakaran, simulan na natin ang pagsusulit. Sa mahinang dagandong ni Xiaozan, ang lahat ng mga nagsasanay ay nagsimulang mag-igting. Bukod sa itim na monumento, ang walang kibo na operator ay tumayo at naglabas ng isang mabigat na polyeto na naglalaman ng lahat ng mga pangalan. Dahil sa malamig niyang boses ay para siyang demonyo sa mga taong tinawag niya. Naka-cross-legged na nakaupo sa malinis at makinis na lupa. Tahimik na pinanood ni Xiaoyan ang mga taong hindi nakagawa ng kahilingan ng Daoqi at umiiyak. Malamig na ibinuga ang kanyang mga labi, hindi siya nakaramdam ng anumang awa para sa mga ito.
Alam niya mula sa unang karanasan na mahilig silang pumili sa mga may mas mababang Daochi kaysa sa kanila, lalo na, ang Napoli na dating isang henyo. Noong iniinsulto nila ang mga angkan na mas mababa sa Daochi kaysa sa kanilang sarili, malamang na hindi nila naisip na darating ang araw na ito. Ang nagpapahiya ay napapahiya sa huli. Si Zun-er na nakaupo sa tabi ni Xiaoyan ay walang kibo. Tulad ng isang lotus na hindi maaapektuhan ng putik sa paligid nito, dahan-dahan niyang inikat ang kanyang ulo habang palihim na sumilip kay Xiaoyan. Xiaomei. Ang malamig na boses ng operator ay nagdulot ng pagtalon sa mga kilay ni Xiaoyan at ang kanyang nakapikit na mga talukap ay dahan-daang tumaas. Si Zun-er na matamang pinagmamasdan si Xiaoyan mula sa gilid ay kumunot ang kanyang ilong habang nakikita ang mga kilos ni Xiaoyan. Medyo malapit siya kay senior brother Xiaoyan. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, tinitigan ni Zun-er ang babaeng nakadamit na pula na naglalakad. Hindi nagtagal, kumurap si Zun-er at ikiling ang kanyang ulo upang tingnan ang kurbadong ngiti ni Xiaoyan, at sinabing, "Medyo nagtataka ako kung anong uri ng ugali niya kay senior brother Xiaoyan pagkatapos ng araw na ito." Nagkibit balikat si Xiaoyan at bamulong. Ang ilang mga bagay, kapag nasira, ay palaging masisira. Gaano man ito ayusin, palaging may malinaw na bitek. Sa angkan na ito, walang gaanong tao na aprubahan ko. Nagbibilang ba si Zun-er? Ang pulang bibig ni Zun-er ay gumawa ng pilyong ngiti habang tinanong niya si Xiaoyan. Kinuha ang isang hibla ng buhok ni Zun-er at dahan-daang pinadulas ito sa kanyang daliri, sumagot si Xiaoyan. Siyempre. Ang kanyang malalaking mata ay nakakurbo sa magagandang buwang gasuklay habang ang kanyang aktwal na tingin ay nahulog sa isang blankong espasyo. Nakakabighani ang paningin sa kanya. Noong maliliit pa kami, papasok na siya sa kwarto ko at tulungan akong pagandahin ang katawan ko. Kahit na ito ay isang hanggal na pamamaraan na sa pagbabalik tanaw dito, hindi ako makapaniwala na naisip niya ito, ipinagpatuloy niya pa rin ito sa loob ng 2 taon. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang maselang mukha na naglalabas ng 2 cute na dimples. Sa paglingon ni Zun-er, naisip ni Zun-er. Sa buong angkan na ito, walang masyadong tao na inaprubahan ni Zun-er, ikaw lang. Mula sa malayo, naramdaman ni Xiaoning ang pagkibot ng kanyang mukha nang sabihin niya ang malapit na pag-uusap ni na Xiaoyan at Zun-er. Ang paninibugho ay nagngangalit sa kanyang puso habang pinipigilan niya ang pagnanais na pumunta doon at sirain ang perpektong eksena. Dao Zili, ika-8 buwan. Sa itim na monumento, isang maliwanag na liwanag ang bumungad habang ang mga salitang iyon ay nakadisplay dito. Xiaomei. Dao Zili, ika-8 buwan, mataas na antas. Sa pagsulyap sa itim na monumento, bahagyang tumango ang walang kibo na operator habang tinatawag ang kanyang marka. Nang marinig ang boses ng operator, napabuntong hininga si Xiaomei habang napuno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Ang pagpunta mula ika-7 Duanqi hanggang ika-8 Duanqi sa loob lamang ng 1 taon ay isang tagumpay na maglalagay sa kanya sa top 5 sa kanyang henerasyon. Sa ganoong kahangahangang resulta, hindi katakataka na siya ay labis na nasa sabik. Ang boses ng operator ay humantong sa isang malaking kaguluhan sa loob ng mga larangan ng pagsasanay habang ang mga sulyap ng inggit at selos ay bumagsak kay Xiaomei. Upang itaas ang 1 Duanqi sa loob ng 1 taon, halos hindi ito disente. Hinawakan ang kanyang ilong, mahinahong nagsuri si Xiaoyan. Oo. Nilalaro ni Zun-er ang kanyang buhok habang walang ingat na sumulyap kay Xiaomei na napapaligiran ng kanyang mga kaibigan na parang isang prinsesa. Ngunit pagkatapos ng Xiaomei, mula sa 12 ng mga tao, 1 tao lang ang nakarating sa ika-7 Duanqi. Ang iba ay inalis lahat. Xiao Zun-er, ang impassive operator, nakakagulat, ay nagkaroon ng kaunting emosyon nang tawagin niya ang pangalang ito. Napunta ang tingin ng lahat kay Zun-er na nakaupo sa tabi ni Xiaoyan nang marinig nila ang pangalang iyon. Senior brother Xiaoyan, huwag kang masyadong magtaka mamaya. Pagtayo, yumuko si Zun-er upang ngumiti ng pilyo kay Xiaoyan. Kumunat ang kanyang mga kilay, pinagmasdan ni Xiaoyan ang magandang backline ni Zun-er habang bumubulong. Naging Daoshi ba siya?